Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ni Iyon February 1 to 15, 2025. Maraming salamat muna sa among subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga pangong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, magkaiba ang general at ang personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Nangyari, o mangyari pala. Use your own intuition, ang dami yung energy sa mundong ito. Pag hindi ito nangyari sa inyo, ibig sabihin, hindi ito energy nyo. Okay. Pero tayo starting fresh. Yan, you're starting fresh, pero it's up to you to make it happen, no? Kailangan mo mag-trust to your intuition. Kung ano mang aspeto ng buhay mo yan, kailangan ganun. Kailangan mo ng protection para sa iyong great blessing, no? So, nakikita ko dito. And then, we have, baka nakakita ka ng mga ganitong number, 1313, kung ano man yan sa'yo, or 0808, ganyan, o 2112. Okay, umpisahan natin kay, it's up to you talaga, oh. O, sweet, ito muna tayo sa swift action. Wealth, empathy, promises, commitment, affection, inner strength, auspicious outcome. Yan na. You will enter a time of expansion. So, begging, taking step toward achieving your ultimate objective immediately. Kailangan alam mo yung layunin mo, di ba? Kung bakit. And finances will miraculously improve. Oh, congrats. Oh, and somebody has their mind. May tao na iniisip ka. May tao na palagi kang nasa kanyang isipan. Sino to? Sabi, di ba yung basa ko sa'yo palagi, Gemini, ganun. Sana all. Di ba? And it's up to you. Yan. Someone watching over you. Alaba? Alama. Sabi ko, alama. O, di ba? Meron. Oh, may nakatingin daw sa'yo. Sino siya? Kasi why? Someone want a new beginning in your life. Gusto niya ng balancing or gusto niya uli ng partnership sa'yo. Gusto niya uli magkaroon ng 2 plus 2 is a 4. Gusto niya uli magkaroon ng structure again or getting together sa buhay mo. No? So, nakikita ko dito. Yun! And good fortune. And for sin, forces, oh, meron kayo hindi nakikita. Direction. Diba? Even if it seems like you're not making any meaningful progress, things are moving in the right direction. If you see this number, it's a sign that everything will work out in your favor and your dreams will come true soon. Kung ano man yung mga dreams mo, darating daw yan. Kasi pumapabor sa'yo ang ikot ng mundo. Ikot ng mundo eh. Ang cycle, ang iyong cycle. Tingnan natin, Gemini, ang iyong energy. Pero start fresh Parang ang galing it's up to you. Dalawa siya it's up to you, it's up to you. Di ba? It's up to you if you want to end something and you start the beginning in yourself, it's up to you. And syempre, it's up to you, itong partnership na to, na someone watching over you, it's up to you pa rin yun, di ba? If you want to structure again dito sa relationship na to, or sino man itong sa buhay mo, kaibigan mo man to, magulang mo man to, anak mo man to, karelasyon mo man to, nasa sayo pa rin yun, di ba? Kung gusto mo mag-isa ka, it's nasa sayo pa rin yun. Kung gusto mo ng bago, nasa sayo pa rin yun. Yun. Okay? Dito may love triangle yun. Energy ni Gemini. Nine of Cups, Bakit po, Universe? Ito ang energy niya. Bakit po? Energy niya. Ano po yun?
Okay. Ang energy mo daw is, ang nakikita, we have the moon, no? The moon, the 10, the 2, and the strength. Okay. Dito si ano. Okay. Ang energy mo is, ang nakikita ko sa'yo, merong isang sitwasyon. Parang there's an unfinished business, ako nakita. Energy mo is makakaramdam ka raw ng isang situation or may mga magaganap o mangyari na hindi ka magiging interesado. Parang hindi ka dun magpo-focus, ganyan. Parang may isang bagay sa buhay mo na hanggang ngayon is hindi mo siya kayang kasi may unfinished business eh. Parang handin yung, siguro, by 1 to 15, yung iba siguro makaramdam kayo ng iiksi yung pasensya nyo or hindi kayo magiging interesado sa isang sitwasyon mo, sa buhay mo, aspeto ng buhay mo, naggawin or simulang muli iyon sa nakikita ko dito. Ganun nakikita ko sa iba ha. And then, sa iba naman is, malalack of progressing or malalack of confidence kayo or malalack of goal kayo sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. Halimbawa, sa pera mo, sa trabaho mo, sa isang tao, o to end something in your life. Ganun sa nakita ko. Parang hindi mo siya mai-end or hindi mo siya maaayos. Ganun. Sa nakita ko dito. And then, magiging iba sa inyo is, magiging close-minded kayo sa ibang aspeto ng buhay mo. Ganun. Sa nakikita ko. Hindi ka magiging hindi ko alam kung makikinig ka or hindi mo lang siya papansinin at dahil hindi ka interesado or hindi yung sitwasyon na basta close-minded ka in that part. Merong parte is 1 to 15. Siguro hindi ka makikinig, ganyan. O hindi mo siya pakikinggan or may mga gagawin or you're doing fashion or may mga sitwasyon na hindi ka magiging interesado, mga ganyan. And then also, may mga bagay ka na iisipin din na parang iisipin mo na parang hindi yun, ano to? Parang mag-iisip ka ng hindi siya magsasucess or hindi, parang mag-iisipan mo siya ng kabiguan. Mag-iisip ka ng kabiguan, 1 to 15, ganyan. Ganun nakikita ko. And then, ano pa? It's more on lack of confidence. It's more on accomplishment itong nakikita ko. May mga accomplishment, may mga hindi ka magiging interesado, may mga iisipin ka every night or illusioning something in your life, ganyan. Sa nakikita ko dito. Yun. Kasi it's siguro, when it comes sa sarili mo, is more transformation ang nakikita ko sa iyo ngayon. Kaya kung may mga tao or may tao man o sitwasyon na magkakaroon ng movement or kilos or vice versa tayo hindi siya magkakaroon ng growth or may isip mo na parang wala ng pag-asa, it's no needs na rin, hindi na rin ako interesado. May mga ganun. O kaya, anything passion or gagawin mo, ganun. May mga sitwasyon na mangyari ganun. And then, siyempre, ang sinasabi rin dito sa iba sa inyo, may mga sitwasyon daw na hindi siya mapufulfill. This 1 to 15. Yun na nakikita ko. Iba sa inyo mananakit yung likod nyo, ganyan. Pero try to make it focus sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo this time. Kumbaga, tapusin mo yung mga burden o yung mga struggle in life, yung mga nangyayaring hindi maganda sa buhay mo. Yung mga, kung ikaw is nabe-burnout, siguro wag ka dun mag-focus, ganyan. Kumbaga, kung hindi siya interesado sa'yo, or hindi ka interesado sa kanya, nasa sa'yo na yun. Kaya nga sabi ko, it's up to you, di ba? Kung tao man yun. Dito sa 1 to 15, may bad news ako nakikita sa iyo And also, not only the bad news, may tao na
na may bad intention sa'yo. Ingat ka. Trust sa intuition. Or ikaw yun, ha? Anong parating kay Gemini? Ay. Explain niyo po. Bakit po? Saan po? Ano yan? Ito lang ang kuhanin ko. Hindi ito. Aba, bakit po? Ano yan? Sa ano? Ah, okay. Aray ko, ang parating sa'yo, parating sa'yo, meron ka daw isang situation na maaaring may makikipag-usap sa'yo at may mag-open up sa'yo. Wala. Meron. May mag-open up daw sa'yo. Na tao. O kaibigan mo, karelasyon mo, ganyan. And then, sa iba naman, kasi may communication eh, no? Sa iba naman sa inyo, ang parating sa inyo, oy anak, dami. Magkakaroon kayo ng doubt sa mga plano mo this time. Or maaring sa trabaho mo, maaring sa pera mo, ganyan. Ang nakita ko, magkakaroon ka ng mga plano. May mga maiisip ka na paplanuhin mo na gusto mong i-pursue or may mga pagpaplano na kuhanin mo yung sa hiwa, yan na mga gusto mong i-let go, ganyan. And dito rin yung nakikita ko sa inyo na paparating din sa inyo na parang may tutulungan ka or may hihingi sa'yo ng tulong sa nakikita ko dito. Meron din ako nakikita na parating sa iyo na magkakaroon sa iba sa inyo, hindi lahat kayo, na there's a burden. When it comes to a money, mag-ingat kayo, no? Kasi hindi ko nakikitang stable sa iba sa inyo when it comes to a money. Parang labas siya ng labas yung money. And then also, ang nakikita ko rin dito na meron kang iisipin na you want to start a new beginning in your life pero hindi mo alam or maaaring hindi mo alam kung paano mo siya i-pursue sa nakikita ko dito. Ganon. Parang magkakaroon ka muna ng doubt or you're thinking muna dun sa bagay na yun. Maaaring magpiprepare ka muna o magdi-discover ka muna or maghihintay ka lang muna ng tamang panahon dun sa bagay na yun bago mo siya i-pursue. Bago mo gawin yung idea na yun. So, nakikita ko dito. And then, sinasabi dito na mag-ingat daw kayo, no? Sinasabi dito, mag-save ka ng money, ha? Sinasabi rin dito na maaring yung iba is may magdaanan kayo na losing something valuable sa buhay mo. So, nakikita ko dito. Ganon. Hindi kayo lahat, pero may nakita akong ganon. Yung iba naman, maaring malaglagan kayo ng mga gamit, mawala ng mga importanteng bagay, o sitwasyon, o kaibigan man yan, o relasyon man yan, or mga pera, ganyan. May nakikita rin ako na nakaw, no? Maaring manakawan kayo, or mahulugan kayo, ganyan. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Mag-ingat kayo. Kung gusto nyo mag-ingat, kung ayaw nyo mag-ingat, nasa sa inyo na yun. Dapat iwasan ni Gemini. Thank you. Bakit po, universe? Ay. Bakit po? Dapat iwasan niya to. Anong ibig niyo sabihin? Okay.
Teka, ayos ako na upo. Mamanidyo pa ako. Ang lamig kasi, kaya ginagano ko siya, iniipit ko. Ang lamig! Hindi ako nakamedyas. Okay, ang iwasan mo daw yung isang sitwasyon na The Emperor, oh. Emperor 7, 7, 5, 1. Okay. Wait natin. Okay, iwasan mo daw yung isang sitwasyon na magkaroon ka ng ano ba to? Magkaroon ka ng ano ba to? Paghihintay sa isang sitwasyon na magkaroon ng recovery. Kumbaga may hinihintay ka na isang sitwasyon na maaring na kailangan mong sinasabi to na kailangan mo umaksyon. If you want to recover something in your life, kailangan mo umaksyon. Ganun. Kailangan mong i-release. May mga dapat kang i-release sa sarili mo. Sa buhay mo. Ganyan. Yung mga maling gawain o yung mga paghihintay ng mga hindi ka nag-a-action, na naghihintay ka lang to accomplish iyon, naghihintay ka lang na maresolbahan iyon, ganyan. Kumbaga, try to analyze, try to evaluate, or try na magkaroon ka ng progressing or magkaroon ka ng strategy para magkaroon ng recovery dun sa part na yun. Ganun. If you want to accomplish something or to fulfill sa buhay mo, iwasan mo yung nag-i-invest ka sa isang sitwasyon na hindi naman siya magkakaroon ng ganun kalaking ano ba to? Ganun kalaking magandang resulta. Yun ang sinasabi. Ano ba pwede ko example dito? Iniisip ko kasi ano pwede ko example. Siyempre nagko-close yung utak ko Ang sinasabi dito is you need to release the burden if ever na meron ka. Kumbaga, it's more on patient ang sinasabi dito. Finish the unfinished. Release yourself in a situation na hindi nagiging maganda, ganyan. Kung ano yung mga dapat mong i-release sa sarili mo. Halimbawa, hindi ka nakakapag-ipon ng pera kasi nakita ko dito, di ba? Kumbaga, bago ka pa magkaroon ng problema sa pera, kailangan mo nang umaksyon ngayon. I-release mo yung bagay na bakit hindi ka nakakaipon ng pera. Yung mga ganun. Kailangan mo yun. Umiwas ka doon if you want to recover something in your life, into accomplish or to achieve something. Ganun ang sinasabi dito. Be independent and i-reclaim mo yung power mo, ibalik mo yung power mo, yung energy mo dati, i-restore mo yun, and release yourself in a situation na it's not growing. It's not growing. In a good way, syempre. Ganun. Kailangan magkaroon ka ng logic organized, mag-focus ka, kailangan mo ng pagpapasya, tandaan mo, you need to protect yourself. Tandaan mo, ikaw ang authority ng buhay mo, ganyan. Ikaw ang magbibigay ng clarity sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Andito yan si it's up to you. Dalawa yan, di ba? So, kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, ha? Tingnan natin ang love ni Gemini. Gemini, in love. Kamusta po? Love ganito. Tingnan natin. Bakit po, universe? Bakit po? Ganito po ang love niya. Anong ibig mong sabihin? Tandaan nyo, love is sa lahat, Okay, when it comes to a love,
Okay, when it comes to a love, ang nakikita ko dito is maaring there's a communication ako nakikita na darating sa buhay mo. Bigla lang, siguro in a week, no? Ako nakikita, siguro nakaraan na, nangyari na or mangyayari pa lang. Siguro by 3 days, 3 to 6, ganyan. Days man yan, weeks man yan, nangyari na or mangyayari pa lang. There's a communication ako na nakikita na manggagaling sa tao na in a distance. Ganyan. Maaring siya yung umalis dati, ganyan. Or ikaw ang umalis, ganyan. Magkakaroon ng communication daw doon. We have the Aries, Leo, Sagittarius. Ikaw yan, Aquarius eh. And we have the Pisces, Cancer, Scorpio. Lahat na handito. Lahat na handito. Lahat ng zodiac. Kaya ang hirap, di ba? Kasi ano lang to, energy and element lang kasi to eh. Pero mas good pa rin na sabihin sa inyo. Yun, maaari magkakaroon ng communication. Also, itong tao, may tao na nag-iisip siya ng inyong dating situation. Kumbaga, nare-revisit niya yung happiness nyo, yung good memories nyo in the past, yung paano kayo mag-usap, ganyan, collaborating, ganyan, paano kayo naging pag-partnership, yan, naalala niya yun, kung paano kayo nagsimula, yan, naalala niya yun, no? They thinking of you, and nandito siya sa paghihintay, parang naghihintay siya, to communicate sa iyo din, oo. Maring iba dito, friend nyo to, no? Ano to? Friends become a lovers. Then, maring makaka-receive ka ng text message or makikipag-communicate to sa'yo. Ganyan. Parang gusto niya, ang nakikita ko dito, gusto niyang magkaroon ng recovery again sa'yo. Yun ang sabi, dito. Yun, ang love mo. May tao makikipag-communicate and want to recover itong situation na to. Sa iba naman sa inyo is maaring may tao or maaring kasamahan mo sa trabaho or kaibigan mo to, no? Sa nakikita ko ito na anak mo na maaring may mga lakad or may mga pupuntahan kayo. Sa nakita ko ito. May mga lakad-lakad kayong mangyayari this time. May mga pupuntahan ata kayo. Yun. Tingnan natin na iyong kaperahan, Gemini. Kamusta ang pera ni Gemini? Please show me. Kamusta po ang money ni Gemini? Ay, bumaksak lang siya. Ganon. Ang money mo ito. Bakit po? Bakit po? Ko buntong hininga sa'yo Bakit? Ano yan? Magbawi kayo ng tulog kung hindi kayo gano'n nakakatulog. O kaya night shift kayo. Parang kulang, may mga taong kulang ang tulog. Okay, when it comes to a money, sa nakita ko ngayon, there's no growth. Sorry Kasi dito pa lang, di ba lumabas na. When it comes to your money, hindi ko nakikita sa ngayon yung growth mo, pero ang sinasabi to, may mga dapat kang i-let go. No, kasi ang money mo kasi is disorganized, hindi siya organisado sa nakita ko dito. No, kailangan mo atang magkaroon ng organized na paghahawak ng pera mo. Kailangan, kasi ang nakikita ko is more on withdrawal, paglabas, ang nakikita ko sa'yo, no? Medyo malungkot itong sitwasyon na to, no? May mga kailangan ka talaga na alisin o ayusin sa buhay mo. Kailangan mo i-change yung iyong mga perspective or pananaw sa kinabukasan. Kailangan magkaroon ka ng strategy dito, no? And it's time to revert when it comes sa pag-handle ng iyong money this time, no? Sa nakita ko to, it's time to
start a new beginning when it comes to a money handling, no, ang nakikita ko dito. Magplano ka daw maigi when it comes sa and saving money dito. And think to the future. Tingnan natin ang advice ni Universe sa'yo. Universe, ano pong advice mo kay Gemini? Ay, ano ba yun? Bakit po, Universe? Tingnan natin. Yung iba sa inyo, siguro may travel kayo by June or March, no? Or weeks man yan. 6 weeks, 3 months, ganyan. Or 8 August, ganyan. 8 weeks, 8 months. Bakit po ang advice nyo is to? 8 days man yan, weeks man yan. Mangyayari pa lang ganyan. Bakit po? Ano po yun? Advice? Okay. Ang advice na sa'yo is you need to start a new beginning in your life. Put some effort sa mga bagay-bagay na aspeto ng buhay mo. And it's time to awake, syempre. It's time to awake, it's time to revert, it's time to transform, ano. Kung hindi ka man mag-let go, it's time to change yung mga decision mo sa buhay mo. Kailangan mong pag-isipang maigi yung mga bagay-bagay na gusto mo mangyari o gusto mong i-let go sa buhay mo, i-change sa buhay mo, no? And then also, magkaroon ka ng self-evaluation and you need to learn from the past, no? Kumbaga, wag mo na ulitin yung mga nangyari na hindi na naging maganda sa buhay mo. Matuto ka, no? Sa nakita ko dito. And then, focus to heal or any situation, sa pera mo man yan, sa health mo man yan, sa sitwasyon man yan, sa painful na nararamdaman mo man yan, no? Sa nakita ko. And then also, is more focusing to yourself. Mas mahalin mo yung sarili mo, ganyan, mas focus ka. Kumbaga, i-embodies mo yung mga natutunan mo from the past situation, no? Sa nakikita ko dito. And, syempre, it's time to step up or level up sa sarili mo, sa nakita ko dito. Control, and you need to be aware, sabi to, you need to be aware, no? Kumbaga, anything, kung saan man yung awareness na kailangan mo ma-aware. Kasi sinasabi dito, kailangan mo matuto sa mga nakaraang sitwasyon mo sa buhay mo. And then, magbawi ka ng tulog, if ever na kulang-kulang ka sa tulog, ganun. No? Yung mga naagkaroon ng unfulfilled na situation sa buhay mo is, i-let go mo na yun. And, kailangan mo matuto. Try to more to explore, forward ka sa mga plano mo, and try to take an action. Ganyan. Mag-move forward ka sa mga new experience in life mo. Ganyan. No? Arigatou namaste, God bless.